Sa isang baryong matagal nang nilalamon ng dilim, may isang pinuno na tinitingala ng lahat. Pero sa likod ng kanyang ngiti, sa likod ng kanyang mga pangakong proteksyon, siya pala ang halimaw na kumikitil ng buhay tuwing sumasapit ang dilim. Isang pinunong aswang na nagtatago sa anyo ng isang tagapagtanggol. At ang tanging makakapigil sa kanya, isang batang dayo na walang alam sa sumpang matagal nang nagpapahirap sa buong baryo. Pero paano kung ang sikreto ng pinuno ay mas madilim pa kaysa sa inaakala nila? At ang puso ng halimaw ay nakatago sa isang inosenteng nilalang. Ito ang kwento ng pagtataksil, pagdurusa, at isang madugong katotohanang hindi mo inaasahan. Handa ka na bang malaman ang tunay na mukha ng pinuno ng baryo? Pinunong aswang tinugis ng batang dayo, ang kwento ng isang kabataang lalaban sa pinakamalupit na nilalang ng gabi. Pero bago natin simulan isang babala. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari at maaaring hindi mo kayanin ang katotohanan. Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng makakapal na kabubatan at matatarik na bundok, dumating ang isang binatilyong nagdangalang Marco. Siya ay 15 taong gulang, may matalas na pag-iisip at matapang ang loob. Lumaki siya sa syudad ngunit napilitan siyang bumisita sa baryong ito dahil sa utos ng kanyang mga magulang. Ang baryo ay tila nasa ilalim ng isang matinding sumpa. Mula sa sandaling bumaba si Marco sa lumang jeepney na sumundo sa kanya, ramdam niya ang kakaibang takot na bumabalot sa paligid. Ang mga tao ay tahimik, halos hindi lumalabas ng bahay, at tila may iniingatang lihim na hindi nila kayang sabihin sa isang dayo tulad niya. Pagdating niya sa bahay ng kanyang lola, sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap. Marco, apo, salamat at dumating ka ng ligtas, wika ng matandang babae, may halong kaba sa kanyang tinig. Napansin ni Marco na ang bahay ng kanyang lola ay napapalibutan ng mga buntal na walis, bawang, at asin sa bintana, mga bagay na karaniwan niyang nakikita sa mga kwento tungkol sa mga aswang. Lola, bakit parang takot ang mga tao dito? Tanong ni Marco habang tinutulungan ang kanyang lola sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Napabuntong hininga ang matanda bago sumagot. Apo, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman, pero dahil nandito ka na, gusto kong mag-ingat ka. Huwag na huwag kang lalabas kapag sumapit na ang dilim. Nagulat si Marco sa seryosong tono ng kanyang lola. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit, pero ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Sa kanyang unang gabi sa baryo, hindi siya makatulog. Sa labas, ramdam niya ang nakakatakot na katahimikan, walang huni ng kuliglig, walang awit ng mga ibon, at tila huminto ang mundo. Nang biglang, isang malalim na ungol ang narinig niya mula sa kabubatan. Isang ingay na hindi pangkaraniwan, na tila nagmumula sa isang nilalang na hindi tao. Napabalikwas siya ng bangon at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa kadiliman ng gabi, nakita niya ang anino ng isang matangkad na nilalang sa di kalayuan. Pula ang mga mata nito, at tila nakamasid mismo sa bahay nila. Nanatili si Marco sa tabi ng bintana, pinipilit intindihin ang kanyang nakita. Ang anino sa di kalayuan ay hindi gumagalaw, ngunit ramdam niyang pinagmamasdan siya nito. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat, at isang kakaibang takot ang bumalot sa kanya. Bigla niyang naalala ang babala ng kanyang lola, huwag na huwag kang lalabas kapag sumapit na ang dilim. Mabilis siyang umatras mula sa bintana at bumalik sa kanyang kama. Pinilit niyang isara ang kanyang mga mata, ngunit kahit anong gawin niya, nananatili sa kanyang isipan ang pulang matang iyon na tila sumisilip sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, napansin ni Marco na tila may bumabagabag sa kanyang lola. Tahimik ito at hindi masyadong umiimik.
Lola, may nakita akong anino kagabi sa labas. Pulang mata, matangkad. Parang hindi tao, anya habang sinasandok ang kanin. Napatigil sa pagkain ang kanyang lola. Nagpalitan ng tingin ang iba pang matatandang nakatira sa bahay. Diyos ko, bulong ng isang tiyahin ni Marco. Ano po ba talaga ang nangyayari dito? Tanong niya, puno ng pagtataka. Napabuntong hininga ang kanyang lola. Apo, may mga bagay na hindi dapat nalalaman ng isang batang tulad mo. Pero mukhang wala na tayong pagpipilian. Lumapit ito sa kanya at bumulong, may aswang sa baryong ito. Nanlamig si Marco. Aswang. Totoo po ba yun? Hindi niya mapigilan ang mapailing. Alam niya ang kwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na nagpapalit anyo, kumakain ng laman ng tao, at lumalabas tuwing gabi. Pero hindi niya akalain may makakatira siya sa isang baryong totoong may aswang. Totoo, apo. At hindi lang isa, marami sila. May isang pinuno at siya ang dahilan kung bakit hindi pa sila tuluyang naubos. Siya ang pinakamalakas. Siya ang may hawak sa lahat ng aswang dito. Napatingin si Marco sa paligid. Sa labas ng bintana, nakita niyang may mga tao sa baryo na may malalim na eyebags, parang walang tulog. May ilan ding tila may sugat sa katawan, ngunit walang nagpapaliwanag kung bakit. Kung totoo yan, bakit hindi po kayo umaalis? Tanong niya. Hindi agad nakasagot ang kanyang lola. Dahil walang nakakatakas dito, apo. Napalunok si Marco. Sa buong araw na yon, mas lalo niyang napansin ang mga kakaibang nangyayari sa baryo. Halos walang bata sa kalye. Ang mga matatanda ay nag-uusap sa maliliit na grupo, tila may tinatagong sikreto. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ang hepe ng baryo, si Kapitan Tomas, ay laging tahimik ngunit may presensya na nagpapakaba sa lahat. Nang maglakad si Marco sa tabi ng munting tindahan, may isang matandang lalaking biglang hinawakan ang kanyang braso. Bata, lumayo ka sa kanya, bulong nito. Sino po? Tanong niya, nagtataka. Tandaan mo, ito ang pinunong hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Bago pa siya makapagtanong pa, biglang nawala sa paningin niya ang matanda, na parang wala lang nangyari. Napailing si Marco. Anong ibig sabihin nito? Sa gabing iyon, muli siyang hindi makatulog. Nasa isip pa rin niya ang babala ng matanda. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, may narinig siyang tunog mula sa labas. Isang sigaw. Napabalikwas siya ng bangon at mabilis na sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang isang grupo ng tao na nakapalibot sa isang bahay, may dalang mga sulo. Sa harapan ng bahay, may isang babaeng umiiyak, yakap-yakap ang kanyang tiyan. At sa sahig, isang dugo ang katawan ng isang buntis ang nakahandusay. Hindi makagalaw si Marco habang nakatingin sa madugong eksena sa labas. Ang katawan ng buntis ay nakalatag sa lupa, walang galaw, at may malalalim na sugat sa tiyan na tila may bumutas dito. Ang kanyang asawa, isang payat at mukhang pagod na lalaki, ay lumuhod sa tabi niya at humagulgol ng iyak. Napalunok si Marco. Ano to? Ano ang nangyari sa kanya? Mabilis siyang lumabas ng bahay para makita ng mas malapitan ang nangyayari. Sa paligid, ang mga tao ay may dalang mga sulo at tila galit na galit. Siya na naman. Pinatay na naman nila ang isang buntis, sigaw ng isang lalaki. Kailan tayo lalaban? Ilang buhay pa ang mawawala bago tayo kumilos, sagot ng isa. Dahan-dahang lumapit si Marco sa isang matandang babae na tahimik lang na nakatingin sa katawan ng biktima. Ano po ang nangyari? Napatingin ang matanda sa kanya.
Bata, kung hindi ka sanay sa dugo, umalis ka na rito. Gusto kong malaman, sagot niya. Napabuntong hininga ang matanda. Ang babae kagabi pa lang, nakarinig na siya ng kaluskos sa bubong ng bahay niya. Sinabi niyang parang may gumagapang sa ibabaw. Nagising ang kanyang asawa, pero wala silang nakita. Akala nila, pusa lang iyon o unggoy mula sa gubat. Pero kaninang madaling araw, narinig na naman nila ang ingay. Sa pagkakataong ito, may kasama ng mabahong amoy. Napakunot ang noo ni Marco. Amoy ano? Amoy nabubulok na laman. Nanindig ang balahibo ni Marco. Pagbangon ng lalaki para tingnan kung ano iyon, biglang may malamig na hangin na dumaan sa bahay nila. Parang may kakaibang presensya. At nang bumalik siya sa kanyang higaan, wala na ang kanyang asawa. Napalunok si Marco. Ano po ang nakita niya? Duguan ang kama. Bukas ang bintana. At sa labas may mga yapak ng hindi pangkaraniwang nilalang, malaki ang daliri sa paa, pero matatalas ang kuko, parang hayop. Nagpatuloy ang matanda, sinundan ng lalaki ang mga yapak hanggang sa kabubatan, pero hindi siya makapasok dahil napakadilim. Nang bumalik siya sa baryo kaninang madaling araw, natagpuan niya ang asawa niya rito, patay na at wala na ang bata sa kanyang sinapupunan. Biglang may lumapit na isang lalaki, matangkad at matikas, may hawak na itak. Kapitan, ano ang gagawin natin? Si Kapitan Tomas. Wala tayong ebidensya kung sino ang may gawa nito, sagot ng hepe ng baryo, malamig ang tinig. Alam natin kung sino ang salarin pero hindi natin siya maaaring basta-bastang patayin. Galit na galit ang mga tao, pero walang sinuman ang naglakas loob na salungatin ang kapitan. Samantala, si Marco ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo nga ang sinabi ng kanyang lola, may aswang sa baryong ito, at patuloy itong pumapatay. Ngunit may bumabagabag sa kanya. Bakit parang masyadong kalmado si Kapitan Tomas? Para bang hindi siya nagulat sa nangyari? Muling tumingin si Marco sa duguang katawan ng babae. Dahan-dahan niyang siniyasat ang mga sugat nito. Napansin niyang ang hiwa sa kanyang tiyan ay hindi ordinaryong sugat, hindi ito gawa ng kutsilyo o itak. Parang ito ay kinagat ng isang bagay na may matatalim na ngipin. Napapikit siya sandali at pilit nilabanan ang kaba. Kung ang mga kwento ay totoo, at kung may pinuno nga ng mga aswang sa baryong ito, baka mas malapit na ito kaysa sa inaakala niya. 4. Ang pagtuklas ni Marco sa katotohanan pagkatapos ng nakakasindak na insidenteng naganap, nanatiling tahimik ang baryo. Walang gustong magsalita. Kahit galit ang mga tao, hindi sila basta-basta makakilos. Sa kabila ng lahat, hindi mawala sa isipan ni Marco ang kakaibang reaksyon ni Kapitan Tomas. Habang ang ibang residente ay nagagalit at natatakot, siya ay kalmado, masyadong kalmado. Bakit parang hindi siya nagulat? Dahil dito, nagsimula siyang magmasid ng mas maigi. Alam niyang may hindi sinasabi ang mga tao, kaya nagpasya siyang maghanap ng sagot. Ang kakaibang hangin ng kagubatan kinagabihan, habang tahimik ang baryo, lumabas si Marco sa kanilang bahay. Dala ang isang maliit na gasera, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gubat. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin, ngunit may kakaibang amoy ang paligid, isang amoy na mahirap ipaliwanag. May bahid ito ng nabubulok na karne, ngunit may halong malabakal na singaw ng dugo. Sa bawat hakbang niya, lalong lumalakas ang kanyang kaba. Maya-maya pa, narinig niya ang mahihinang kaluskos sa kanyang paligid. Mabilis siyang lumingon, walang tao. Ngunit nang tumingin siya sa lupa, nakita niyang may mga yapak na kakaiba. Malalaki ang mga daliri, mahahaba ang kuko,
at tila dumaan ito sa madamong bahagi ng kabubatan. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga ito, hanggang sa marating niya ang isang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang palapit siya, may narinig siyang mahihinang ungol mula sa loob. Para bang may nilalang na nasasaktan o nagagalit. Ang lihim na itinatago ng baryo, habang nagmamasid siya, biglang may sumalubong sa kanya, isang matandang babae na may hawak na tungkod. Siya ang albularyo ng baryo, si Lola Sabel. Apo, hindi mo dapat pinupuntahan ang lugar na ito, mahina ngunit madiin ang kanyang tinig. Nagulat si Marco. Lola Sabel, ano po ba ang meron dito? Sino po ang nasa loob ng kubo? Napabuntong hininga ang matanda. Nararamdaman kong malapit ka nang malaman ang totoo. Pero hindi ko sigurado kung dapat mo nga ba itong malaman. Gusto kong malaman ang totoo, sagot ni Marco, puno ng determinasyon. Lumapit sa kanya si Lola Sabel at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Kung ganun may ipapakita ako sa iyo. Inakay siya ng matanda pabalik sa kanyang bahay, isang maliit at luma ngunit puno ng mga anting-anting, bawang, at bote ng langis. Sa loob, may isang lumang aklat na may nakasulat na sinaunang titik. Binuksan ito ng matanda. Ito ang kasaysayan ng baryong ito, Marco, anya. Noong unang panahon, may isang pamilya ng mga albularyo ang nakatira rito. Malakas ang kanilang kapangyarihan at kaya nilang labanan ang mga aswang. Ngunit isang gabi, dumating ang isang kakaibang nilalang, mas malakas, mas mabilis, at mas matalino kaysa sa karaniwang aswang. Itinuro ng matanda ang isang lumang larawan ng isang lalaki na may matulis na mata at mukhang malamig. Siya ang pinuno ng mga aswang at siya rin ang nagwasak sa pamilya ng mga albularyo. Napanganga si Marco. Sino po siya? Tumingin ng diretsyo sa kanya si Lola Sabel. Si Kapitan Tomas. Ang mahiwagang kapangyarihan ng pinunong aswang nanginginig si Marco sa narinig. Si Kapitan Tomas, siya po ang pinuno ng mga aswang, bulong niya. Tumango si Lola Sabel. Siya ang dahilan kung bakit hindi umaalis ang mga aswang dito. Siya ang nagtatago sa kanila. At higit sa lahat siya ang pumapatay sa mga buntis. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Marco. Bakit po buntis? Muling tumingin sa kanya ang matanda. Dahil ang laman ng isang hindi pa naisisilang na bata ang nagpapalakas sa isang pinunong aswang. Nanindig ang balahibo ni Marco. Kung ganoon, ibig sabihin ang mga babaeng buntis sa baryo ay hindi namamatay dahil sa simpleng dahilan. Sinadya silang patayin. At ang taong dapat na nangangalaga sa baryo, si Kapitan Tomas mismo, ang siyang pumatay sa kanila. Ang pagpapasya ni Marco matapos marinig ang buong katotohanan, hindi na alam ni Marco kung ano ang kanyang mararamdaman. Takot. Galit. Pagtataka. Kung totoo ang lahat ng ito, paano niya malalabanan ang isang tulad ni Kapitan Tomas? At higit sa lahat, paano siya maniniwala na may kakayahan siyang lumaban? Tumingin siya kay Lola Sabel. Ano pong dapat kong gawin? Tumingin ang matanda sa kanya nang may matinding pag-aalala. Hindi ka maaaring lumaban ng wala kang sandata, apo, sagot nito. Kailangan mong matutunan ang mga sinaunang paraan ng paglaban sa aswang. At higit sa lahat, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Marco, hindi na siya pwedeng umatras. Matapos marinig ang revelasyong si Kapitan Tomas ang pinunong aswang, alam ni Marco na hindi na siya maaaring magpanggap na walang nalalaman. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang mapigilan ito bago pa madagdagan ang mga inosenteng buhay na mawawala.
Ngunit paano niya lalabanan ang isang nilalang na mas matanda, mas malakas, at mas marahas kaysa sa karaniwang tao? Ang pagpapalakas ng katawan at isipan sa sumunod na mga araw, nagsimula si Marco sa kanyang pagsasanay sa ilalim ng patnubay ni Lola Sabel. Hindi ito isang simpleng pagsasanay, kundi isang mahigpit at nakakapagod na paghahanda laban sa mga aswang. Hindi sapat ang tapang, apo, sabi ng matanda. Kailangan mong maging matatag, mabilis, at higit sa lahat, marunong gumamit ng mga sinaunang panlaban sa aswang. Sa unang linggo, tinuruan siya ni Lola Sabel kung paano patibayin ang kanyang katawan. Kailangan niyang tumakbo sa gubat habang may dalang mabibigat na bato, lumangoy sa ilog kahit malakas ang agos, at sanayin ang kanyang pandinig sa pinakamahihinang tunog. Ano po ang silbi nito? Tanong ni Marco habang hinihingal. Ang mga aswang ay mas mabilis kaysa sa tao. Kung hindi mo kayang kumilos ng mabilis, hindi mo sila matatalo. Ang mga sinaunang sandata sa ikalawang linggo ng kanyang pagsasanay, natutunan niya ang paggamit ng mga sandatang ginagamit ng mga albularyo noon upang labanan ang mga aswang. Isa, itak na gawa sa pinagpalang bakal, ayon kay Lola Sabel, isang espesyal na itak na may basbas mula sa mga espiritu ang tanging kayang sumugat at pumatay sa pinunong aswang. Ibinigay niya ito kay Marco. Huwag mong iwawala ito. Hindi ito isang ordinaryong itak. Dalawa, balaraw na may langis ng niyog at ahas. Ang langis na galing sa pinaghalong niyog at balat ng ahas ay isang malakas na panlaban sa mga nilalang ng dilim. Kapag ginamit mo ito sa balaraw mo, mahihirapan silang gumaling mula sa sugat. Tatlo, asin at bawang, kahit simpleng sangkap, may hatid itong proteksyon laban sa masasamang nilalang. Pinuno ni Marco ang kanyang katawan ng amuletong gawa sa mga ito. Sa mga panahong ito, hindi lang ang kanyang katawan ang tumitibay, pati ang kanyang loob at isipan. Unti-unti niyang natutunan kung paano lumaban, paano gumamit ng diskarte, at paano manatiling matatag kahit sa harap ng tunay na panganib. Ang babala ng matanda isang gabi, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, lumapit si Lola Sabel at huminga ng malalim. May isang bagay kang dapat tandaan, apo, sabi niya nang may matinding seryosong tono. Ano po iyon? Ang isang pinunong aswang ay hindi madaling patayin. Hindi lang basta-basta ang pagsaksak o pagputol ng ulo ang kailangan. Anong ibig niyong sabihin? Si Kapitan Tomas may isang lihim na nagpapanatili ng kanyang buhay. Nanlamig si Marco. Ano po iyon? Ang kanyang puso ay hindi matatagpuan sa kanyang katawan. Napatingin si Marco sa kanya, hindi makapaniwala. Kung gusto mong tapusin ang kasamaan niya, kailangan mong hanapin ang kanyang puso at wasakin ito. Hindi na nakakibo si Marco. Hindi niya alam kung kaya niyang gawin ito, pero isa lang ang sigurado. Wala nang atrasan ito. Matapos marinig ang revelasyon ni Lola Sabel, hindi mapakali si Marco. Ang puso ni Kapitan Tomas ay hindi matatagpuan sa kanyang katawan, paano niya ito hahanapin? Paano ko malalaman kung saan niya itinago ang kanyang puso? Tanong niya sa matanda. Malalim na tumingin sa kanya si Lola Sabel. May isang paraan, ngunit delikado. Kailangan mong hanapin ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang puso ng isang pinunong aswang ay itinatago sa isang bagay o nilalang na pinakamahalaga sa kanya. Napaisip si Marco. Sino o ano ang pinakamahalaga kay Kapitan Tomas? Ang pagmamanman kay Kapitan Tomas kinabukasan, nagdesisyon si Marco na lihim na sundan si Kapitan Tomas upang pag-aralan ang kanyang kilos. Alam niyang mapanganib ito, ngunit wala siyang ibang paraan upang malaman ang katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa malayo,
napansin niyang madalas itong pumunta sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Ang bahay ay mukhang luma na, puno ng alikabok at may sirang bubong, pero tila laging may naglalakad sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinilip kung ano ang nasa loob. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang batang babae, mga 10 taong gulang, ang nakaupo sa sahig, tahimik at mukhang malungkot. May tali sa kanyang paa na parang hindi siya pwedeng lumabas. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang itak. Bakit may batang nakakulong dito? Maya-maya pa, pumasok si Kapitan Tomas sa loob ng bahay at lumuhod sa harapan ng bata. Huwag kang matakot, anak, mahinahong sabi niya. Hindi kita pababayaan. Nanlaki ang mata ni Marco. Anak? Ang pinakamalaking lihim ng pinunong aswang tahimik na umatras si Marco mula sa bintana, gulong-gulo ang isip. Hindi niya inasahan ito, may anak pala si Kapitan Tomas. At higit sa lahat, parang mahal na mahal niya ito. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Lola Sabel, ang puso ng isang pinunong aswang ay itinatago sa isang bagay o nilalang na pinakamahalaga sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Ang puso ni Kapitan Tomas nasa kanyang anak. Ang mabangis na aswang habang nag-isip si Marco ng susunod na gagawin, biglang may narinig siyang kaluskos sa likuran. Yee-re! Mabilis siyang lumingon, isang nilalang ang nakatayo sa kanyang likuran. Hindi ito isang ordinaryong tao. Mata nito'y kulay pula, ang balat ay kulay abo, at ang bibig nito ay punong-puno ng matatalas na ngipin. Isa itong aswang. Mabilis itong sumugod sa kanya. Inilabas ni Marco ang kanyang balaraw at itinapat ito sa nilalang. Napaatras ang aswang, tila natatakot sa langis ng niyog at ahas. Ngunit hindi ito umatras ng tuluyan, unti-unti itong umiikot sa paligid niya, naghahanap ng pagkakataon upang umatake. Huminga ng malalim si Marco. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo. Ang unang laban nang muling sumugod ang aswang, mabilis na umilag si Marco, at inundayan ito ng isang malalim na sugat sa dibdib gamit ang kanyang balaraw. Napasigaw ang aswang sa sakit at umatras, pero hindi pa rin ito bumagsak. Mabilis itong gumapang papunta sa puno at muling umatake mula sa itaas. Sa huling sandali, iniwasan ito ni Marco at tinaga ang binti ng nilalang gamit ang kanyang itak na pinagpala ng bakal. Crack! Naputol ang isa nitong paa at bumagsak ito sa lupa, nangingisay sa sakit. Hindi na ito naghintay pa, mabilis itong gumapang palayo, tila tumatakas. Ang bagong plano habang hinihingal si Marco, alam niyang mas lumalalim ang kanyang problema. Kung may mga aswang na nagbabantay kay Kapitan Tomas, lalong magiging mahirap ang kanyang misyon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan upang mailigtas ang anak ng kapitan at sirain ang puso ng pinunong aswang. Alam niyang wala siyang sapat na lakas upang harapin si Kapitan Tomas ng mag-isa. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niyang ipaalam sa buong baryo ang katotohanan. Matapos ang matinding labanan sa aswang, mabilis na bumalik si Marco kay Lola Sabel upang ibalita ang kanyang natuklasan. Lola, natagpuan ko na kung nasaan ang puso ni Kapitan Tomas, humihinal niyang sabi. Napatingin sa kanya ang matanda, baka sa mukha nito ang kaba at pagkagulat. Nasaan ito, apo? Huminga ng malalim si Marco bago sumagot. Nasa kanyang anak. Sandaling natahimik si Lola Sabel, tila hindi makapaniwala. Kung totoo yan, napakadelikado ng kalagayan mo ngayon. Ang pagtataksil ng isang kababaryo, dahil alam ni Marco na hindi niya kayang labanan si Kapitan Tomas ng mag-isa, nagdesisyon siyang ipaalam ito sa iba pang residente ng baryo.
Gabi na nang nagtipon-tipon ang ilan sa kanila sa bahay ni Lola Sabel. Kung totoo ang sinasabi ni Marco, matagal na tayong nililinlang ni Kapitan Tomas, sigaw ng isang lalaki. Ninakaw niya ang ating tiwala habang kinakatay niya ang ating kababaihan, dagdag ng isa pa. Hindi tayo papayag na magpatuloy ito. Halos lahat ay sumang-ayon. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang lalaki ang tahimik na umalis mula sa likod ng bahay at nagmadaling tumakbo sa direksyon ng bahay ni Kapitan Tomas. Hindi nila alam may isang traidor sa kanilang hanay. Ang babala ni Lola Sabel matapos ang pagpupulong, nilapitan ni Lola Sabel si Marco at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. Marco, tandaan mo ito kapag nalaman ni Kapitan Tomas na ikaw ang may alam sa kanyang lihim, ikaw ang kanyang unang papatayin. Tumango si Marco, ramdam ang bigat ng kanyang misyon. Hindi ako urong, Lola. Muli siyang tinignan ng matanda, at sa pagkakataong ito, may luha sa kanyang mga mata. Maraming taon akong naghintay ng isang katulad mo, Apo, sana, hindi kita hinayaang masangkot dito. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang atrasan ito. Ang biglaang pag-atake sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog ang buong baryo, isang nakakabinging hiyaw ang pumuno sa paligid. Dumating inay sila. Nagising si Marco sa sigawan ng mga tao sa labas. Mabilis siyang lumabas at nakita niyang may apoy na bumabalot sa ilang bahay. Mga aswang. Sila'y sumalakay, sinasamantala ang takot at kaguluhan ng mga tao. Mula sa ere, may mga aswang na lumilipad pababa upang sakmalin ang sinumang madadakma nila. Ang ilan ay dumidiretso sa mga bahay at walang habas na pumapatay. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking anino ang lumitaw mula sa makapal na usok. Si Kapitan Tomas. Ang pagtutuos ni Marco at Kapitan Tomas na patingin ang pinunong aswang kay Marco, ang kanyang pulang mata ay kumikislap sa dilim. Hindi ko inaasahan na isang batang dayo ang magiging sagabal sa akin, malamig niyang sabi. Hindi na tinag si Marco. Alam ko na ang lihim mo. Ngumiti si Kapitan Tomas. Kung ganun wala na akong dahilan para hayaan kang mabuhay. Sa isang iglap, naglaho ang katawan ng kapitan at mabilis itong lumitaw sa likuran ni Marco, sinusubukang sagpangin siya. Ngunit handa si Marco. Mabilis niyang inundayan ng itak ang katawan ni Kapitan Tomas, ngunit naglaho itong muli bago tamaan. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang pinunong aswang at hinampas siya ng malakas, dahilan upang tumilapon siya sa lupa. Napakabilis ng galaw nito. Nanginginig si Marco sa sakit, ngunit hindi siya susuko. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang wakasan ang lahat. Ang huling pagkakataon sa gitna ng laban, isang matinis na sigaw ang pumuno sa paligid. Lele! Lumingon si Kapitan Tomas. Nakatayo sa pintuan ng lumang bahay ang kanyang anak, hawak ang isang maliit na patalim. Napahinto ang pinunong aswang. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip ni Marco. Ito na ang pagkakataon niya. Kung may isang bagay na maaaring magpahina kay Kapitan Tomas, ito ay ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Ito ang magiging susi sa kanyang pagkatalo. Sa harap ng nag-aapoy na baryo, huminto ang bangis ni Kapitan Tomas nang marinig ang tinig ng kanyang anak. Jenny, muling sigaw ng bata, nanginginig habang hawak ang maliit na patalim. Lumingon si Kapitan Tomas, at sa unang pagkakataon, bumaka sa kanyang mukha ang takot at pag-aalinlangan. Si Marco naman ay mabilis na tumayo, hinahabol ang kanyang hininga. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya upang tapusin ang halimaw. Dahil sa anak niya, hindi siya makakilos ng maayos. Ang huling pag-atake, bumalik ka sa loob, anak,
malamig na utos ni Kapitan Tomas. Pero hindi gumalaw ang bata. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng may galit at hinanakit. Wala ka ng karapatan na tawagin akong anak. Alam ko na ang totoo, isa kang halimaw. Para bang tinamaan ng kidlat si Kapitan Tomas. Hindi niya napansin ang mabilis na paglapit ni Marco. Sa isang iglap, itinulak ni Marco ang bata sa gilid upang ilayo sa panganib, sabay itinaas ang kanyang pinagpalang itak. Sa huling sandali, bago makaiwas si Kapitan Tomas, inundayan siya ni Marco ng isang malalim na taga sa dibdib. Crack! Pumalahaw ng nakakakilabot na sigaw ang pinunong aswang. Napasubsob ito sa lupa, nangingisay sa sakit, habang unti-unting lumalabas ang itim na usok mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa ito tapos. Alam ni Marco na hindi mamamatay ang isang pinunong aswang hanggat hindi nasisira ang kanyang puso. At ang puso niya nasa kanyang anak. Ang pinakamatinding desisyon, lumapit si Marco sa bata, na ngayon ay nanginginig sa takot. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag dito ang totoo. Anak, ako pa rin ito, mahina ngunit desperadong sabi ni Kapitan Tomas habang nakaluhod sa lupa. Huwag kang maniwala sa kanila. Nangilid ang luha ng bata. Hindi na kita kayang paniwalaan. Humarap ito kay Marco, huminga ng malalim at iniabot sa kanya ang maliit na patalim na hawak nito. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Nanlaki ang mata ni Marco. Sigurado ka ba? Tumango ang bata kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Wala nang ibang paraan. Dahan-dahan, kinuha ni Marco ang patalim at tinusok ito sa dibdib ng bata, diretsyo sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa buong baryo. Si Kapitan Tomas ay napasigaw sa matinding sakit habang unti-unting natutunaw ang kanyang katawan sa harapan ng lahat. Ang kanyang balat ay bumubulwak na tila nasusunog, at ang kanyang pulang mata ay unti-unting naglaho. Hanggang sa tuluyan siyang matunaw sa lupa, na parang hindi na siya kailanman umiral. At ang kanyang anak bumagsak sa lupa, walang buhay. Ang pagwawakas ng kadiliman, pagod at sugatan, lumuhod si Marco sa tabi ng katawan ng bata. Walang nagsalita. Ang buong baryo ay tahimik, habang unti-unting humupa ang apoy na kumalat sa kanilang mga tahanan. Isa-isang lumabas ang mga residente, pinagmamasdan ang kanilang bayan, wasak man at puno ng lungkot, ngunit sa wakas, malaya na mula sa takot. Lumapit si Lola Sabel at hinawakan ang balikat ni Marco. Ginawa mo ang tama, apo, mahina niyang sabi. Pero bakit hindi niya ito maramdaman? Bakit ang bigat pa rin ng kanyang dibdib? Ang pamamaalam, kinabukasan, inilibing ang bata sa ilalim ng isang malaking puno sa gitna ng baryo. Walang sinuman ang nagdiwang, walang nagsaya, lahat ay tahimik na nakikiramay. Nawala na ang pinunong aswang, ngunit nag-iwan ito ng sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Bago umalis si Marco sa baryo, lumapit sa kanya si Lola Sabel at iniabot ang isang maliit na bote na may lamang langis. Para saan po ito? Tanong niya. Isang proteksyon para kung sakali mang may matira pang aswang na naghahanap ng paghihiganti. Napatingin si Marco sa malayo. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa ngayon, panahon na para magpaalam.